Praise God. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Masaya po ba kayo? Nandito tayo sa tahanan ni Lord. Palakpakan po natin ang the best ang Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nagagalak ako na nandito ka. Masaya po ba kayo? Amen. Praise God. Tuloy po yung ating series. Pag-pray po natin na mangusap sa atin ng Panginoon. Minamalat ako, obvious naman, di po ba? Kasi po, sunod-sunod po yung mga gawain natin. Pero, pausman ako, alam ko naririnig niyo po yung message ni Lord. Amen? Tatayo po tayong lahat. Mananalangin po tayo. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Ikaw po ang dahilan ng aming pagparito. Kakatagpuin mo kami, kakausapin, at pagpapalain mo po ang iyong mga anak na ikaw ang inuna. Holy Spirit, speak to us today. We open our hearts before you. Wala ka pong lalagpasan. Aabutin mo ang bawat isa sa amin. Magmula sa likuran, sa harapan, sa loob ng simbahan na ito. Maging yung nasa online, oh God. Hindi po maigsi ang iyong kamay para po sila iyong abutin. Salamat po. We commit to you the rest of this service. In the mighty name of Jesus, sa lahat po ng mga anak ni Lord ay magsabi po ng Amen and Amen. Bago kayo umupo, abutin niyo po yung kamay ng katabi ninyo. Sabihin mo, masaya ako nandito ka. Last week, pinag-usapan po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Our vertical relationship with God. Ngayon po, pag-uusapan natin, given na mahal tayo ng Diyos. Given na mahal natin si Lord. Pero makinig po kayo. Dito po sa mensahe ngayong linggo na ito, magkakaalaman, magkakasubukan kung talagang mahal natin ang Diyos. We're going to talk about week 2, the blockage. Ano po yung humahadlang? Ano po yung pwedeng nakabara sa ating mga puso? Bakit ayaw dumaloy yung pong pag-ibig na yan? Ang i-check po ni Lord sa atin, wala pong iba, kung hindi yung forgiveness check. Sino po dito, minsan, sa isang banda ng inyong buhay, kayo po ay nasaktan? Parang dito lang sa gitna. Kayo ay nasiraan, siniraan kayo. Ba, lumalakas na. May nang iwan ba sa inyo? Ba, talaga naman. Tapos sabi mo, pinatawad ko na siya. Pero pag nakikita mo yung tao, parang yung dugo mo nagwa 180, over 120. Sabihin mo sa katabi mo, sister, parang ikaw pinag-uusapan dun. Sabihin mo, brother, parang ikaw yun. Andyan po ba kayo? Pero ang maganda, ang good news, ang pagpapatawad ay hindi po ito isang damdamin. Hindi ito isang suggestion. Ang pagpapatawad po, ang ibig sabihin, yes, nasaktan ako. Yes, iniwan ako. Yes, umiyak ako. Masakit. Sabi mo sa katabi mo, aray ko. Pero, magre-release ako.
magkakaroon ng restoration and relational restoration kahit na nasaktan ako. Nakasakit man o nasaktan, wala pong exempted. Lahat tayo na naririto, nasugatan. Lahat tayo na naririto, nakasugat din tayo. Sinasadya man o hindi, nasaktan ka. Nasaktan ako. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Mukha bang nasaktan yan? O siya ang nakasakit? Parehas lang. Andiyan po ba kayo? What is the meaning of forgiveness in the Bible? When you go back to the original meaning, the Greek word in the New Testament, the primary word of forgiveness, ang sinabi po sa Greek ay apime. Ang apime, ang ibig sabihin po niyan is to release, to let go. Kaya nga yung team song ng katabi mo, let it go. Let it go. Parang awa nyo na. Mauubos na yung charge. Sabi mo sa katabi mo, let it go. Pag sinabi palang forgiveness, epemi, ibig sabihin yan, kinakancel ko na yung utang mo. Ang laki ng utang mo. Hindi ka makakabayad. Ayun, praise the Lord. Talaga. Kita mo, may nagre-react agad. Pero kung merong malaki ang pagkakautang na naririto ngayon, tayo ang malaki utang natin sa Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan. Buti na lang, pinatawad tayo ng Diyos. Kaya nga po, lumabas yung bill. May bill eh. May listahan. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. May kabayaran talaga. Pero ang maganda, yung kasalanan, yung kalungkutan, yung naramdaman mong pain, yung regret, yung nakalipas, yung mistake, yung anger mo, hallelujah, paid lahat. May nagbayad. Yung utang, fully paid. Subtotal, tinanggap natin. Yung God's forgiveness, kompletong pagpapatawad ng Panginoon. Minahal Kanya at pinatawad. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi lang yan, may credit pa. At ang credit na yan ay yung katuwiran ng Panginoon. Baluktot, lumakad sa kadiliman, sa kasamaan, pero ngayon lumalakad sa katuwiran ng Panginoon. And thanks be to God, sapagkat ang grand total niyan, yung katabi mo, may buhay na walang hanggan. Dahil sa pagpapatawad ng atin pong Panginoon. Jesus paid it all. More than 2,000 years ago, binayaran na po ng Panginoon yang katabi mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya po yung forgiveness that we receive from God is intended to flow through us. Hindi po pwedeng huminto sa atin. Dapat tumuloy. Dapat yung pagpapatawad dumadaloy. Sabi po ng Matthew chapter 6, verse 14. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also what? Forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive
your sins. Basahin po natin sa Tagalog. Kayo po ang bumasa para mas lalo po nating maunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Alam ko po matatalino tayong lahat, pero kailangan ng paalala. Verse 14. Meron ba nagkasala dito sa inyo? Meron ba nakasakit sa inyo? Pinatawad niyo ba siya? Pinatawad din kayo ng Panginoon. Ano po ang sabi ng 15? Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ng iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen? Kaya tayo marunong magpatawad kahit masakit, kahit mahirap, kahit na hindi mo naiintindihan, pero naranasan mo, may Diyos na nagpatawad sa iyo. Kasi hindi ka magpapatawad. You cannot release forgiveness if you don't experience the forgiveness and the grace of God. Kaya nga po, ang sabi po, forgiven people, forgive people. Lahat daw po na nakaranas ng pagpapatawad, taas mong kamay, naranasan niyo yung pagpapatawad at pagmamahal ng Panginoon. Iyang mga kamay na yan, ang taong nagre-release ng pagpapatawad. Yan ang mga tao na yan na hindi nabubuhay sa kanilang mga nakaraan. Yan ang mga tao na naririto ngayon na iniingatan ng puso. Hindi po automatic malusog ang ating puso. Based po sa survey, ang age span na lang po ng mga Pilipino based sa pag-aaral, kalimitan daw po umaabot na lang ng 60 years old. Dahil saan? Tanungin niyo po ako, bakit? Lakas niyo po, parang pangit eh. Bakit? Kasi po, depende daw, sabi ng doktor, kung ano yung kanilang lifestyle, eating habit. Malakas daw ang mga Pinoy sa mga mamantika. Naku, sabi mo sa katabi, aray mo. Mahilig daw ang mga Pinoy sa mga maaalat. Isa na po ako doon. Rupina, patis. Hindi po ako makakain pag walang patis. Pero pag hindi daw po natin iningatan ang ating mga sarili, ang mga Pinoy pa naman, pag linalabas, labas ang lechon. Alam niyo kung ano uunahin? Balat. At malakas maka-high blood. Bakit? Hindi balat. Yung buto. Kasi wala kayong tinira. Buto lang ang tinira nyo. Na high blood tuloy yung tao. Bakit lang natira dito? Tapos pag nilabas yung alimango, anong paborito? Balat. Ay, yung aligi. Iyon ang unang tinitira. Sabi mo sa katabi mo, partner, parang true to life story mo yan, ha? Kaya pag hindi tayo nag-ingat, maagang makikita nung katabi mo si Lord. At ang theme song niya, I see the Lord seated on the throne. Pakikita na natin si Lord. Pero sabi po ng Proverbs 4:23, bibilisan ko na po para hindi mabagal. Guard your heart with all diligence, for out of it flow the issues of life. Ingatan daw po natin at bantayan ang ating puso sapagkat nakasalalay dyan ang atin pong buhay. Amen po ba? Ganito po yung blockage sa puso ng isang tao. Yung artery po, may arteries po yan. Kapag ka po nabaran yan, ang nabaran ng kolesterol, mahihirapan po na dumaloy, mahihirapang mag-circulate ang atin pong dugo. Ganon din po, kapag ka po hindi tayo nagre-release ng pagpapatawad, every day, nagpa-pile up po yan. Nagdidikit-dikit yan.
Nagkakaroon ng mga blockages dahil sa mga pain, dahil sa mga hurts, dahil sa mga wounds. Nagkakaroon po ng blockage. Pero dahil sa forgiveness, dahil sa pagpapatawad, hallelujah, good news, may dumadaloy na blessing. May dumadaloy na kapayapaan. Say amen. May dumadaloy na presensya ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Nalulusaw lahat ng mga kolesterol sa atin pong mga puso at isipan. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Susulyapan po natin at titingnan natin paano po tayo magtatanggal ng mga bara sa atin pong mga puso. At pastor, ano po ba ang dahilan? Bakit po? Ano ang nangyayari kapag ang isang tao, yes, given na, nasaktan, pero ayaw niyang mag-release, ayaw niyang mag-let go, ayaw niyang bitawan? Ano po ang nangyayari sa kanya? Una, na nagaganap po, nagkakaroon po ng bara, blockage. Number 1, pagka po merong unforgiveness, kabaliktaran ng forgiveness, meron pong piles or blocks doon po sa ating panalangin. Yung mga panalangin natin nahahadlangan. Pag hanggang ngayon, nandyan pa rin yung tampo, nandyan pa rin yung galit, nandyan pa rin ang sama ng loob, ating pinangahawakan hanggang ngayon, maniwala po kayo, hindi bingi ang Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Naririnig niya po tayo. Kaya niya tayong abutin. Ang problema lamang, kaya hindi masagot-sagot ang atin pong mga panalangin sapagkat meron pong kawalan ng pagpapatawad. Pastor, hindi mo naman naiintindihan kung ano yung pinagdaanan ko, kung ano yung ginawa niya sa akin. Ang sakit-sakit, ang hirap-hirap, ang dami kong luha na iniyak, naubos na yung good morning towel ko. Amen dyan po ba kayo? Hindi ko po alam yun eh. Pero si Lord alam. At alam niyo po ano man ang nangyari sa atin? 20 years, 30 years, 40 years ago, hindi na po natin maibabalik. At hindi tayo pwedeng mabilanggo sa ating mga nakaraan. Kinahiramen? Sabi po ng Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, nagpe-pray ka dito Christian ang kausap. Ano sabi ng Panginoon? Forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Tayo din kasi nagkakamali. Amen po ba? Tayo din nagkakasala. Tayo din nagkukulang. At may mga taong nakakasakit at nakakasugat sa atin. Pero when you release forgiveness, dinirinig ng Panginoon ang atin pong mga panalangin. Amen? This morning, ask the Holy Spirit to reveal. Holy Spirit, meron pa po bang mga tao sa buhay ko na nagiging hadlang, na hindi ko pa mapalaya, hindi ko pa mabitawan? Holy Spirit, paalala mo po sa akin upang makapag-release po ako ng pagpapatawad. It is for your own good. Number 2, kapag ka po merong unforgiveness, nabablock po yung atin pong perspective. Yung atin pong pananaw. Yung perspective po natin. Tingin niyo po, kapag itong salamin na ito ay madumi, may putik, may alikabok, makikita ko ba ng maayos yung aking dinadaanan? May tanong po ako sa inyo. Pogi po ba ako? Ay, pag marumi, pag may putik, pag may alikabok, ano gagawin? Punasan. Linisin.
Kasi pag hindi mo nilinis at sinuot mo, ay, babaero to. Ay, ito yung nangutang sa akin. Ay, chismosa. Sinaktan ako noon. Ano nakikita mo? Ang nakikita mo, mga sakit. Mga ginawa sa'yo. Pero pag nilinis mo, makikita mo, may magandang plano pala si Lord sa buhay ko. Iyon ang titingnan ko. Hindi yung aking mga nakaraan. Ang titingnan ko, may magandang future, may magandang destiny ang Panginoon sa aking buhay. Hindi ako mabibilanggo ng aking nakaraan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Habang pumapalakpakan, natatanggal yung mga cholesterol na yan. Amen? Kasi po, sabi po ng 1 John chapter 2, verse 9, anyone who claims to be in the light, nako, sabi mo sa katabi mo, light church. Sabi niya, nasa liwanag daw siya, but hates a brother or sister is still in darkness. Chinecheck po tayo ng Panginoon. Baka mamaya, nakikita lang sa atin. Light, light, light. Pero sa loob natin, kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin mo, I love you with... Sinismis mo ako. Andyan po ba kayo? Number 3. Bibilisan ko na lamang po. Kasi nagugutom na po yung katabi. Ano nangyayari? Hindi lang nabablock ang prayer, hindi lang nabablock yung perspective mo, nabablock yung purpose ng buhay mo. Hindi ka makaabante, hindi ka makamove on, hindi ka makatakbo ng maayos because of the bitterness, hurts, emotional pain sa family, friends, sa work. Nananakawan ka ng joy. Hindi mo magawa. Bigat na bigat ka na para kasi Atlas. Hebrews 12 verse 1. Let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Lahat na nagpapabigat din daw sa atin. And let us run. Sabihin natin, run. Let us run with perseverance the race marked out for us. Nasa isang takbuhin tayo. Kailangan po tayo pong lahat ay marunong mag-release ng pagpapatawad. Amen? Hallelujah. Hindi po ang pagpapatawad ay kasi hindi mo lang naiintindihan, pastor. Pero sa lahat po na nagpapatawad, nakakaabot, nakakarating po sila sa magandang plano ng ating pong Panginoon. Amen? Sino kaya dito ngayong umaga magre-release ng pagpapatawad? Sino kaya ngayong umaga dito, patatawarin din ng Panginoon? Tandaan po natin na, pagka po tayo ay hindi nagpapatawad, tingnan niyo po ito. Unforgiveness is a poison you drink, hoping the other person will die. Biruin mo, pag inom mo ng lason, naghintay ka. Sabi mo, tingnan ko, anong oras mamamatay yan? Hindi. Ikaw ang mamamatay. Kasi ikaw ang uminom ng lason. Andiyan po ba kayo? Sino nasasaktan? Sino nahihirapan? Sino nagkakasakit? Ikaw at ako. Masarap ang tulog ng tao. Ikaw hindi ka makatulog. Asar na asar ka. Inis na inis ka. Ano nangyayari? Nalalaso ng isip. Nalalaso ng ating mga puso. Pero ngayong umaga, palalayain po tayo ng ating pong Panginoon. Bibigyan tayo ng puso. Bagong puso. Ezekiel chapter 11, verse 9. Ano sabi ng Panginoon? Bibigyan ko sila ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong, sigaw niyo po. Gusto niyo po ba ng pusong masunurin?
Sino gusto mong ngayong umaga na to, bigyan ka ng bagong puso ng Panginoon? Kung nasugatan yan, pagagalingin yan ng Panginoon. Kung nasaktan yan, Lord, magre-release kami ng pagpapatawad. Because, sabi po ni Lewis B. Smithis, sabi niya, to forgive is to set a prisoner free. Pinalalaya daw ang isang preso. At alam niyo, sabi diyan, and discover that the prisoner was me, was you. Ako pala yung preso na yon. Pero pag nagpatawad ako, sarili ko, nakakalaya ako sa lahat ng ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Ang pag-release po ng pagpapatawad ay hindi po natural instinct ng isang tao. But it is a supernatural decision. Kailangan ng biyaya ng atin pong Panginoon. Ano po ang pwede natin gawin? In my conclusion, pwede natin gawin, Pastor. Number 1, we need to face the debt. Harapin mo ng may katotohanan. Acknowledge. Totoo yung naranasan mo. Aminin mo, Lord, nasaktan talaga ako. Lord, umiyak talaga. Nasugatan talaga ako, Panginoon. Yung reputasyon ko nasira. Hanggang ngayon, Panginoon. Pero, pag hinarap po natin ang katotohanan ito, ang sabi po ng Psalm 139, kayo po ang bumasa, verse 23. Tingnan niyo po. Sino nakakakita? Sino nagsisearch ng ating puso? Wala pong iba kung hindi ang atin pong Panginoon. Hindi natin minamaliit. Hindi natin binabaliwala yung ating naranasan. Yes, nasaktan tayo. May mga taong nagkautang sa atin. Pero, ngayon po, sasabihin natin, Panginoon, hindi ko kontrolado ang lahat. Pero ayaw ko pong makulong sa kalungkutan na ito, sa nakaraan na ito. And number 2, ano po ang ating gagawin? Let us transfer the case into the hand of God. Lord, yung problema na to, yung kaso na ito, yung nakasakit sa akin, ibinibigay ko na po sa iyo. Hindi po ako ang maghihigante. Ikaw ang magtatanggol para sa akin. Taas po kami dito, naniniwala po kayo, ano man ang mga ninakaw ng kaaway sa iyo, ibabalik yan ng Panginoon sa iyong buhay. Double portion. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po nakakahulugan na binaliwala na natin. Pero kailangan natin na magtiwala sa Panginoon na kapag binigay na natin sa kamay ng Panginoon, ibinigay na natin, si Lord na ang bahala. Sabi mo sa katabi mo, si Lord na ang bahala. Hindi mo masingil. May nangutang sa'yo. Ang hirap singilin. Kaya sa gabi-gabi, sumasama ang loob mo, tumataas ang blood pressure mo. Pag nakikita mo, tinatakbuhan ka, pinagtataguan ka, Lord, pinapasa ko na siya sa'yo. May kausap po ba ako ngayon? Tingnan mo sabi ni Lord, Romans 12, verse 19. Do not take revenge, my dear friends. Sabi mo sa katabi, friend. But leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. Sino daw? Ang gagawa ng paniningil ang Panginoon. Akala mo na aragabyado ka, huwag kang mag-alala. Hindi nakakalimutan ni Lord yung mga patak ng luha mo. Yung mga sleepless night mo, hindi ka nakatulog, nasaktan ka, huwag kang mag-alala. Alam ni Lord yan. At ang sabi ng Panginoon, I will repay. Ako ang kokolekta nung nawala. Ako ang magbibigay sa iyo. Hindi yung mga sakit, hindi yung mga bitterness na yan, papalitan niya ng Panginoon ng totoong kapayapaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. And number 3 na po tayo. Ano po ang ating hakbang na gagawin? We need to tear up the IOU. You owe me. Ginawa mo to sa akin. Sinaktan mo ako. Pero ngayon, pinupunit ko na. Babasura ko na ito. May kausap po ba ako ngayon?
kaysa hindi ako pakinggan ng Panginoon, kaysa lagi akong malulungkot, kaysa araw-araw, binabalik-balikan ko yan. Nire-replay ko ng nire-replay. Binabalik-balikan ko sa oras na ito. Hallelujah. Tatapusin na yan ng atin pong Panginoon. Tingnan mo ka ng katabi mo. Hindi Bombay yan. Alam mo yung Bombay? Kolektor. Di ba? Hindi ka kolektor ng mga pautang. Mahirap maningil. Ang gawin mo, Lord, ako nga, pinatawad mo. Ibinibigay ko na sa iyo. Hindi ako kolektor. Si Lord ang magkukolekt. Si Lord ang magbabalik ng blessing para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na Bombay, ha? Nakita niyo po itong picture na to? Ito po yung recycle bin. Pagka po gumagamit po kayo ng laptop, pag may mga bagay na mga basura, na mga files na hindi nyo na kailangan, ang gagawin mo lang, idadrag mo, isushoot mo dyan sa recycle bin. Ang problema, may mga time, sa recycle bin na yan, anong ginagawa? Sisilipin ulit. Pag nakita niya, kiklik niya, restore. Pwede po ba sa umagang ito, kung nilagay na natin sa basurahan, kung pinunit na natin, ngayong umaga, idideklara natin, permanent delete na po yan sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kagaya ng ating Panginoon, God chooses to remember our sins no more. Kaya tayo, wala na po tayong babalikan. Amen? Nag-away po yung mag-asawa, nahuli kasi na merong kabit yung kanyang asawa. Pero yung lalaki humingi ng tawad. Patawarin mo ako. Amen? Parang may nasaktan doon sa likod. Parang sa likod lang yon. Pero humingi ng tawad. Alam mo, sabi ng babae, pinatatawad na kita. Pinatatawad na kita. Masakit. Akala ko ako lang. Alam mo, dahil taimtim ang paghingi ng tawad ng lalaki, gumawa siya ng paraan, nag-ipon siya, hanggang nakabili siya ng hybrid BYD. Electric. Nung inaabot na niya yung susi, mahal. Bilang tanda ng aking taus-pusong paghingi ng tawad. Ganyan susi. Sabi ng babae, akin na yan. Kulang pa to sa mga ginawa mo. Sabi ng lalaki, paano ba ako makaka-move on? Si Lord nga pinatawad na ako, ikaw hindi mo ako mapatawad. Andiyan po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, pakipunit mo na yan, ha? Si Lord nga pinatawad tayo. Kinalimutan na yung ating mga kasalanan. Kahit ganong kasakit. And number 4, nako, eto na. Fasten your seatbelt. Pastor, anong gagawin ko para dumaloy, mawala yung blockage? Pray for the blessing to flow. Amen? Yung daw nakasakit sa'yo, yung naka-open sa'yo, pag-pray mo, wala na nag-amen. Mahirap kasi. Tinuring mong kaaway. Pero sabi ng Matthew 5:44, sabi diyan, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Yan ang totoong acid test. Yan ang totoong patunay. Kung talagang tayo'y nagpapatawad, kaya mong ipag-pray. Kaya mong sabihin, Lord, i-bless mo po siya. Nasaktan po ba kayo? May nakasakit sa inyo? Nasaktan po rin ako. Kamanggagawa ko pa. Sabi namin ni Pastor Alicel, magnegosyo na lang tayo. Sumuporta na lang tayo sa gawain ng Panginoon. Masakit. Pero alam niyo po, malakas ang conviction ng Panginoon. Anak, puntahan mo siya. Humingi ka ng tawad. Lord, akaw sinasaktan.
Kami nasaktan. Ako pa hihingi ng tawad? Ako pa lalapit? Di ba ganun tayo minsan? Siya lumapit. Siya nakasakit eh. Pero sabi ni Lord, mauna ka na. Ay nako, layo. Bulacan, Cavite. Lord, malayo. Wala akong pamasahe. Dami kong katuwiran. Alam niyo, bumiyahe kami doon ni Pastor Alice. Nag-meet kami sa Red Ribbon. Hindi ko makakalimutan. Umorder ako doon ng bang silog. Pastor Alice, top silog. Dumating siya. Pag upo niya, Pastor, ano man yung nangyari sa atin, nasaktan ako, nasaktan ka. Di ko alam kung saan nagsimula, pero sobrang lalim ng sakit. Pero pinapunta kami ni Lord dito para sabihin sa'yo, patawarin mo ako. Alam mo, pag sabi kong ganon, umiyak siya. Umiyak din kami. Yung bang silog, tumigas. Nag-pray kami. Lord, i-bless mo po siya. Pagpalain mo po, Panginoon. Ramdam na ramdam namin, nabunutan kami ng kolesterol sa aming puso. Nakahinga kami ng maluwag. Pagpalain mo siya. Sabi niya sa akin, pagpalain mo din si Pastor. Yak. Alam mo ngayon, alam nila Pastor Francis, blessed na blessed po yung pastor. Hindi lang siya pastor, naging kaibigan po namin, family friend, naging kumpare ko. Binibless po siya ng Panginoon sa lugar ng Cavite. Palakpakan po. Grabe, hindi ba sa blessing? Blessed na blessed po siya. Sa church, sa negosyo, sa pamilya, blessed na blessed po siya. At tayo, wala ngayon ng church na to kung ang pastor nyo hindi humingi ng tawad. Dumadaloy ang blessing sa taong nagre-release ng forgiveness. Dalawa lang ang option mo. Pwede mong ikip ang sakit, ang nakaraan, ang sugat. Or pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, I charge everything to the cross. Ikaw din nasaktan. Ikaw din nasugatan. Pero pinatawad mo kami. Sino kami para hindi magpatawad? Shall we all stand this morning? And we will ask the Holy Spirit to do a deep searching in our hearts. Holy Spirit, ngayon pong umaga na ito, ina-admit po namin na saktan kami. Iniwan, siniraan, sinugatan. Pero hindi po dahilan yon para mabuhay kami sa loob ng bilangguan ng aming mga sarili. Palayain mo po ang aming isip. Palayain mo po ang aming puso. Nagre-resign po kami ngayon. Hindi kami ang magpapatakbo ng aming buhay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa amin. Kalooban mo, O Diyos, ang masunod. Let's close our eyes right now. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung may mga inalagaan kami sa aming puso na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Kami nga pinatawad mo. Sino naman kami para hindi magpatawad? Kapatid, it is for your own good. Hindi doon sa taong nakasakit sa iyo. Ikaw, binibigyan mo ng pabor ang sarili mo. Pwede ba, pagkatapos mong humingi ng tawad sa Panginoon, patawarin mo din ang sarili mo. Lumabas ka na dyan. Hindi ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Hindi niya kalooban na lagi kang umiiyak, lagi kang malungkot, laging nasa isip mo ang mga nakaraan. Kapatid, hindi mo na mababalik yun. Pero kayang kang i-restore ng Panginoon sa anumang sugat, sa anumang sakit, sa anumang basag
na nangyari sa atin. Today, patawarin mo na. Kasi pinatawad tayo ng Panginoon. Hallelujah. Habang tayo po ay nasa taimtim na pananalangin, habang inaawit po natin sa Panginoon to, gawin po nating panalangin sa Kanyang harapan. Di ko po kayo kilala, pero kilala po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa habang inaawit po natin, nilulusaw ng Panginoon ang puso ang anumang mga hurts, pain, sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. let's lift our voice to God. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lahat po na nasaktan, nasugatan po dito, ngayon po umaga na to, huwag po kayong lalabas sa simbahan na ito na dala-dala nyo pa din yan. Kabigatan po yan. Pahirap po yan sa atin. Bitawan na natin, iwanan na natin sa paanan ng Panginoon. Nasaktan, nasugatan, naiwan ka. But because of forgiveness, dahil sa pagpapatawad, may mga nare-restore, may mga naaayos, may biyayang dumadaloy ang Panginoon sa atin. Kung ikaw ay nasaktan at nasugatan, huwag kang mahiya. Sa iyong kinatatayuan, itaas mo lang yung kamay mo sa Panginoon at nakikita ka ng Panginoon. Lord, nasaktan po ako. Totoo, masakit. Pero nire-release ko na po sa iyo. Lord, I confess all my bitterness, hurts, lahat, Panginoon. Ang dami kong iyak. Ang dami kong mga gabing walang tulog, kaiisip. Pero Lord, nire-release ko na po. Kapatid, i-release mo na. Mahal sa buhay, sa pamilya, nasaktan ka, ang lalim, ang sakit ng sugat. Kapatid, i-release mo na. Release mo na. Bitawan mo na yan. Choose to forgive. Piliin mo na magpatawad.
Piliin mo na yung utang na yan, hindi na kayang bayaran sa'yo. Ninakaw na sa'yo. Pero, ngayong umaga, magkakabalikan lahat ng ninakaw ng demonyo, lahat ng inagaw sa'yo, ibabalik ng Panginoon. Vengeance is mine, says the Lord. I will restore you the double portion, healing, anointing, favor of God. In Jesus' name. Hallelujah. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Lord, ngayon pong umaga na to, lahat ng blockages, lahat po ng mga sakit na aming naranasan, tunawin mo po ito ng iyong kapangyarihan. Today, I plead the blood of Jesus. Hugasan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo ang aming puso upang ang pagdaloy ng kapayapaan, ng kagalingan, at ng pag-ibig na nagmumula sa iyo ay dumaloy ng maluwag through the power of the Holy Spirit. Taas po natin ang ating kamay. Sabihin po natin, in Jesus' name, In Jesus' name, I declare I declare that all the blockages that all the blockages in my heart, in my heart, all the pain, all the pain, all the hurts, all the hurt, in Jesus' name, in Jesus' are name, all removed, all removed. paid on the cross. Going to the In cross. Jesus' name, In Jesus' name, I am free I am free from my past. from my past. I have a wonderful future. I have a wonderful May magandang future. plano ang Panginoon sa buhay May ko. magandang plano sa Panginoon Ang sa pabor ng Diyos, ang pabor ng Diyos, ang pag-ibig ng ang Diyos pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy ay dumadalo sa aking buhay. sa aking buhay. Pinagpala ako, Pinagpala ako. pinagpapala ako ngayon Pinagpapala ako ngayon. ang mga tao ang mga tao na nakasakit sa akin. nakasakit sa akin. I-bless mo sila. I-bless mo sila. Patawarin mo sila. Patawarin mo sila. Patawarin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon. Tinatanggap ko na po Tinagapang ko na po ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig ang kagalingan, at kagalingan, ang pagyakap mo ang pagyakap mo sa aking buhay. sa aking buhay. In Jesus' In name. Jesus' name. Hallelujah. Lift your voice to God. Ay nakamtan ko aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko aking Jesus. Just our voice to God. Hallelujah. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lord, wala na pong hadlang sa aming mga panalangin. Yes. Nag-release na po kami ng pagpapatawad at pinatawad mo na rin kami, Panginoon. Salamat po. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, we thank you for your healing. We thank you, Lord, for your restoration. Lord, we thank you, Lord, for your comforting power and your anointing flowing in our lives. Malayang, malayang, malayang dumadaloy sa amin. Lord, ang biyaya mo. Salamat po sa umagang ito. May pinagaling ka, may pinatawad, at pinagpala mo kami lahat.
May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord bless all the works of your I hands. receive. May the Lord bless your family. I receive. May the Lord gives you hope. I receive. Grant you peace. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lahat ng pinagpalang anak ni Lord ay sumigaw na malakas na. Hallelujah! Hallelujah! Come on, 10 seconds. The best clap of praise. Hallelujah! Sabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord! Kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Love you, the love. God